Magkano nga kaya ang total gastos namin sa 5 days and 4 nights Negros Occidental Tour na may 4 na adult at 1 kid? So welcome back mga Mima, it's Zealous Mom again at samahan nyo nga akong mag-compute kung magkano nga ba ang total damage namin dito sa aming Negros Tour. Syempre mga Mi, ang unang gastos natin ay ang round trip airfare going to Bacolod at pabalik ng Manila. Sa airfare mga Mima ay iba-iba nga yung price na nakuha kong ticket dahil nga ang unang plano ay 3 lang kaming lilipad sa Bacolod. At late na nga rin namin na pagdesisyonan na isama yung 2 lola ni Axel. Dahil nga nakapag-book ako ng sale, kaya naman pumapatak na 1,900 lang yung round trip each ng una naming nakuhang ticket. At yung mga hinabol naming ticket ng mga lola ay pumapatak na 3,500 yung round trip nila. So ang overall round trip airfare naming 5 ay 12,600 pesos. Next naman ay ang aming expenses sa day 1 kung saan pupunta kami sa Campuestuhan Highland Resort. From Silay Airport, mga Mima, ay nag-grab nga lang kami papuntang Bacolod City sa iMart Caltex East dahil nandito yung pick-up point ng shuttle paakyat ng Campuestuhan. Ang binayad natin sa Grab, mga Mima, ay 400 pesos at bago nga tayo umakyat ng Campuestuhan dahil nga napaaga tayo ay nag-breakfast muna tayo dito sa KFC at napagastos nga tayo ng 713 pesos for the breakfast. Ang service naman, mga Mima, papuntang Campuestuhan ay 90 pesos per head ang one way pero libre ang 4 years old below. Kaya ang total na binayad natin sa shuttle paakyat ng Campuestuhan ay 360 pesos. At dahil nga mag-i-stay tayo dito ng 1 night, kaya naman ang kinuha kong accommodation ay ang Bonita Hut na air condition which is 3,500 per night. Hindi ko na maiisa-isa yung mga kinain namin, mga Mima ko, pero ang overall total ng aming lunch, merienda at dinner ay 1,665. Hindi nga kasama dito yung breakfast kinabukasan, mga Mima, dahil free na nga ito kapag kumuha kayo ng accommodation. At ang overall expenses namin sa day 1, mga Mima, ay 6,638. After checkout, mga Mima ko, ay nag-shuttle nga lang ulit kami pabalik ng Bacolod City at nagbayad nga ng 360 pesos for 4 packs. At pagkadating nga namin sa Bacolod City, ay nag-quick lunch nga lang kami at napagastos tayo ng 403 pesos for the lunch. At habang nagla-lunch nga kami, mga Mi, ay umupa na nga si Mr. ng tricycle papuntang DPL Car Rental para nga pick upin yung sasakyan na nirentahan namin for the rest ng stay namin sa Negros. Roaming around Bacolod City, mga Mima, ay kung ano-ano na nga rin ang nagastos namin, like bumili ng hotpiyaya, nagpa-picture sa local photographer, bumili ng bottled water at iba pang snacks. At yung mga anik-anik na yon ay tumotal din ng 218 pesos. Sa loob ng Orange Project, mga Mima, ay may entrance fee na 50 pesos, kaya naman ang total na binayaran namin ay 200 pesos dahil libre naman si Axel. For the dinner, mga Mi, ay sa Aida's Chicken Inasal kami kumain at bawat isang petcho part ay 110 pesos, 30 pesos ang kanin at 75 pesos naman ang soft drinks. Sumo total ay naka 710 pesos kami for the dinner. At ang huling gastos natin para sa day 2, mga Mima, ay ang accommodation natin sa Hometown Hotel na nagkakahalaga nga lang ng 1,058 pesos. At ang overall day 2 expenses natin, mga Mima, ay 3,019 pesos. At para naman sa day 3 expenses, mga Mima ko, magsisimula nga ito sa McDonald's Silay breakfast na 440 pesos. At syempre, namalengke na nga rin pala kami ng mga babaunin namin sa isla like chichirya, tinapay, prutas na nagkakahalaga nga ng 457 pesos. Sa Lakawan pala, mga Mima, kahit overnight ka doon ay kailangan mo pa ring bayaran yung day tour nila na 600 pesos per head pero libre ang 4 years old below. Kaya ang day tour total namin ay 2,400 pesos. Hindi ko pala na-videohan yung accommodation namin, mga Mima ko, pero napili naming magstay sa Lakawan Pearl Place, mga Mima, na may 3,080 pesos per night, 4 packs na yon. Medyo pricey pala ang meal, mga Mima ko, dito sa isla, kaya ang aming lunch, meal at dinner ay nagtotal ng 2,200 pesos. Kasama ang car rental day 1, mga Mima, na 1,500 pesos, ang overall day 3 expenses namin ay 10,077 pesos. At para naman sa day 4, mga Mima, just me, napakasakit pala sa ulo ang mag-compute. Eto, at bibilisan ko na lang, mga Mima. Sa Lakawan pa rin kami nag-breakfast at nasa 1,080 pesos ang overall breakfast namin. After checkout sa Lakawan, mga Mima, going back to mainland na tayo, mga Mi, at meron tayong binayaran na 120 pesos para sa parking fee at 50 pesos naman sa rental ng pedicab dahil isinakay na nga namin ang mga lola, si Axel at mga bagahe. Fast forward, mga Mima, going back to Bacolod City, napusuan nga namin kumain ng lunch sa Sharin's Cancy House. At ang
isang bowl ng kansi ay 480 pesos, 30 pesos ang rice, at bumili na rin kami ng soft drinks. Suma total ay naka 705 pesos kami for the lunch. Bago pala kami mag-check-in sa condominium mga mima, ay dumaan na rin kami sa Bacolod South Market para nga mamili ng aming mga lulutuin for dinner and breakfast kinabukasan. Overall gastos sa palengke ay nasa 1,000 something mga mima ko. At para naman sa aming staycation sa One Regis mga mima ay nakuha ko nga lang ng 1,450 pesos. Good for 4 packs na. Mga 6 PM mga mima ay lumabas nga ulit kami ng condominium para nga pumunta sa The Ruins dahil mas maganda ang The Ruins sa gabi. Entrance fee nga dito mga mima ay 150 pesos per head pero libre na yung bata kaya 600 lang ang total. At bago nga mag-wrap up itong day 4 namin ay dumaan muna kami sa Kalea para nga matikman ang kanilang signature na mud pie. Bumili lang kami ng tagi-isang chosen frozen cakes namin mga mima at isang take-out na cake para sa birthday ni Axel. Overall gastos ay 605 pesos. Kasama ang day 2 car rental ng 1,500 pesos, ang overall total ng aming day 4 mga mima ay 7,110 pesos. Ayan, at para naman sa day 5 mga mima bells ay wala na nga kaming ginastos sa breakfast dahil nga nagluto lang kami dito sa may kondo. Kaya naman ang unang gastos namin after namin mag-check out sa The One Regis ay ang aming lunch sa Margie's Lunch. Naka 340 nga lang pala kami sa lunch namin mga mi dahil tinake out nga namin yung natirang ulam namin na niluto sa kondo. O diba? At kahit papano ay nakatipid-tipid din. Bumili rin pala ako ng mga hopya pampasalubong mga mima sa Margie's Lunch worth 315 pesos. At the rest nga ng mga pasalubong natin ay sa bongbongs na nga namin pinamili dahil dito nga mura-mura. Overall pasalubong galing sa bongbongs mga mima ay 1,300 pesos. Bago nga matapos ang aming last day tour, dumaan muna nga kami sa pinakamatanda at sikat na bakery sa Silay City. Ang El Ideal Bakery. Mga 5 minutes away nga lang ito sa Silay Airport kaya naman dumaan muna kami dito para nga mag-merienda. Unfortunately ay hindi pa available yung kanilang signature na guapol pie. Kaya naman ang binili namin ay ang kasaba cake nila mga mima na bestseller din naman. Worth 280 pesos nga lang ang isang tray at 50 pesos naman ang refillable na brewed coffee. Overall gastos dito ay 380 pesos lang mga mi. Sa gas naman mga mima, 950 pesos lang yung nagastos natin sa pag-ikot-ikot natin sa Negros. At sa last day nga ng ating car rental na 1,500 pesos, may additional charge na 500 pesos dahil sa airport namin din rough off yung sasakyan. Kaya ang overall day 5 expenses namin mga mi ay 5,285 pesos. So ayun na nga, overall expenses mga mima ko, roughly nasa 44,729 pesos ang 5 days, 4 nights Negros Bacolod Tour with 4 adults and 1 toddler. Diyos ko, literal na sumakit ang ulo ko kaka-compute mga Mima Bells. So yun lang, bye na!